Kung yan na. Wala akong dalang sticker. Next time na lang. Thank you ah. Ayan na, Boss Kong. Binaba na yung oil, oh. Kaya pala parang naglilimit, sir. Bakit siya naglilimit? Mosing, ito yung gagamitin nating langis. Magkano isa nito, sir? 160. Ilang araw din tuloy-tuloy ang ulan at hindi ako makalabas. So ang next content kasi natin is dapat ma-change oil yung motor ni Kong TV. So by the way, ito nga pala ang BMW M1000 RR Sao Paulo 50th anniversary. Huwag nyo nang i-search kung magkano itong motor na to. Kasi nung sinearch ko, nalula ako. Itong property natin ngayon, isama muna yung motor ko. Katumbas lang ng motor na to. So ngayon ay pupunta tayo sa BMW San Fernando para ipa-change oil na to at medyo duda lang ako kasi hindi ko alam kung pwedeng walk-in sa BMW, but anyway, habang hindi pa naulan, so i-ride na muna natin ito. Inalis ko muna yung tank grip ng motor dahil natatanggal baka kasi malaglag sa road, hindi mo na makikita, so yan ko muna yan dito at yun. Gamitin na natin. Nakaka-excite kasi syempre ang mahal ng motor ang ganda ng motor pero yung way ng pag-ride natin hindi magbabago kasi hindi mo pwedeng pangunahan ng sarili mo na mahal yung motor, mahirap palitan kasi madadamay yung paraan ng pag-ride mo Cold start tayo. Ang taas ng RPM nito, grabe. You know, M mo, tignan nyo. Oh no. Ayan, service overdue. Have service performed by a specialist workshop. Kailangan natin dalhin sa kasa. At para hindi na makaabala, i-ride na natin habang nagko-cold start siya. Ay, cold. Ano ba tawag doon? Preheat. Ayun. Dating natin sa kanto namin, bumaba naman yung RPM no? So, sa una lang talaga. Naku, naka-race mode tayo. Yan, lagyan natin sa rain. Yan, basa yung kalsada Minub ko yung posisyon ng camera ko, so sana tama yung angle. Ang ingay ng parang rocker arms yung narinig ko. Tak 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 tak. Oh. O baka dahil matahimik lang yung tambucho kaya ang mas naririnig natin is yung makina. Mukhang kilala ng mga bata yung motor Buti na lang medyo huminto ang ulan at nakapag-ride tayo ngayon kasi 3 araw na tuloy-tuloy ang ulan at may mga ibang parts sa Pampanga na lubog na. Yung 3 mekaniko ko nga nahirapan pumasok sa trabaho. Okay, mabalik tayo sa motor ni Kong TV So wag kayong matatakot sa motor, sa presyo, sa performance. Basta alam mo sa sarili mong marunong ka, gamitin mo lang. Siyempre sa una, gamay-gamayin mo muna. Huwag mo munang itodo ba. Hayaan mo munang mag-adjust yung sarili mo, ma-adapt niya yung power. Then after that, tuloy-tuloy na. Kasi ito namang S1000, mabait naman ito. Kahit na first time mo lang gagamitin, madali naman siyang i-ride Lalo na sa big bike, yung balance lang naman lagi ang inaalala mo dyan, tsaka yung torque. Tapos pagka mag-U-turn, kailangan kayang-kaya mo siya. Yung mga ginagawa kong pag ganyan-ganyan, mukha lang super aggressive sa video, pero basic lang yon. Siyempre naka ultra wide tayo na lens, kaya akala mo grabe magpatakbo ganun. Parang yung pag umaangkas ka lang sa tropa mo, tapos nakakatakot yung feeling ng nakaangkas kasi hindi ikaw yung driver, hindi mo kontrolado ba. Pag sumingit siya, wala kang magagawa. Kaya tignan nyo, nung pinanood ni Boss Kong TV yung video natin, nag-live stream siya tapos pinanood niya yung upload natin, nung kinuha natin to. Yung reaction niya talaga, grabe, halos tumalon siya sa upuan. Pero sa totoong buhay, maluwang pa yon. Grabe, sumasama yung gulong sa guhit ng road Ayun, shop ko, bukas pala Ayan, sa mga gustong makapanood ng video, punta kayo sa channel ni Kong TV, tapos pindutin nyo yung live. Pwede namang panoorin yung dati niyang live stream Ang title nun, alam ko, Good Morning Live Stream. Tapos may hawak siyang diamond play button. Nakakatuwa kasi paggising ko, pinanood tayo ni Boss Kong 3 hours ago yun nung nagising ako. Siguro mga alas 9 ng umaga.
sabi pa ni Kong 1 of 3 lang itong motor na to sa buong Pilipinas. Kaya naman pag nakita mo daw ito, malaki ang chance ang kay Kong TV yung motor. Hindi ko lang alam kung saan located yung dalawa pang bumili nito, no, or kung nabili na. Grabing bumili si Boss Kong, no. Parang ako lang nung nag motor show kung ano yung mga best parts, hanggat kaya ng budget yun ang bibilhin no. Alam nyo naman si Boss Kong, may pera din yan Ngayon nadadalhin natin sa kasa itong motor. Ang sabi ni Kong, may limit pa yata ito dahil nga bago pa lang yung motor, hindi pa nila binuksan kumbaga yung todo na lakas ng makina, kaya siguro nabibitin ako. Tignan natin, malalaman naman natin yan pagdating natin doon sa kasa. Napili ko talagang dalhin siya sa BMW kasi syempre ang mahal ng motor dapat i-direct siya muna natin doon kasi yung pag-change madali naman, di ba? Pero may mga software pa yatang gagalawin, I'm not sure. At saka syempre hindi sa atin motor, dapat dalhin natin doon sa talagang siguradong sigurado. Marami akong tropang marunong mag PMS ng big bikes pero syempre si Boss Kong di naman niya kilala yung mga yon, so doon muna tayo sa trusted niya. Ako nang bahala. Papiro pa nga sinabi, pati registro sagot ko. Mukhang brand new naman niya binili to, so naka 3 years registration naman kaagad siya. Meron din nag-offer dito sa motor ni Boss Kong na ipa-ceramic coating tapos ipa-PPF yung headlight. Ayun, ipapaalam ko lang kay Kong muna bago natin ipa-ceramic. I-sponsoran naman nila, so I think papayag naman si Kong kasi pampaganda naman ng motor yun Pero syempre paalam muna. Aba, nag-clear yung ulap para sa akin, napakalupet. Tsaka tuyo na dito, mukhang kanina pa hindi umuulan. Grabe ngayon, ang hirap mag-content kapag sobrang lakas, no? Pagbukas mo ng gate, buhos na buhos yung ulan no? Hindi mo saka pupunta buti pasok sa schedule tong Chase Oil at malapit lang sa amin. Sa pagiging rider naman ni Boss Kong TV, ang mapapayo ko naman sa kanya kung nanonood man siya ngayon, sanayin mo lang yung sarili mo gamit ito at yung sarili mo rin ang mag-a-adjust sa araw-araw mong ginamit ito. Basic na lang sa'yo to. Iba kasi yung 1 week ka palang nagmumotor tapos ito ka agad, iba yung feeling pero pagka 1 month na, 6 months na, kahit wala magturo sa'yo dahil sanay ka na sa motor, wala na, basic na. And sakto naman, train na siya sa Clark International Speedway, so yung mga basics naman naturo na ni Sir Watanabe. Naku, wala akong dalang sticker. Ay, Kong yan na. Wala akong dalang sticker. Next time na lang. Thank you Hingit kayo rin ang kinuha mo Oo. Pa-change oil kaya pa. Nga giniyo. Namumuran Wala niyo po namin mumuran Umamin Ingat. Thank you. Oo, nakilala pa. Sikat yung motor ni Boss Kong. At buhat nung napanood ni Boss Kong itong ride natin, no, dapat ibebenta na daw niya kasi nga hindi nagagamit. Pero nagbago daw yung isip niya dahil pogi pala talaga. Lalo na yung outro natin, mala Walter Epic. Sabi niya, oh, ganyan pala yung motor ko. Itong pagpapahiram niya sa atin, ito yung turning point kumbaga bebenta ba o hindi, tignan natin, ganon. Kaya pinapalabas niya yung full potential. Ito hindi ko maibigay yung full potential kasi nga nasa public road tayo, kumbaga yung pagiging waswas ko dito nasa 50% lang So yun, masaya naman at least hindi na pala niya ibebenta. Maganda Boss ko, wag mo na ibenta kasi kumbaga tumatak na sa'yo to Kahit na bumili ka ng bagong motor, ang maaalala pa rin ng tao is itong motor mo lalo't napaka limited. Huwag mo nang sayangin yung idea na super limited niya. At ito na yung nagsisilbing trophy bike mo na minsan sa buhay mo naranasan mong sumakay sa napakalakas at super limitadong motor sa buong Pilipinas, di ba? Ako, yung Raider ko, malabo kong ibenta yon kahit na hindi nagagamit kasi alam mo yon, trophy para sa iyo yon. Kumbaga sa history, yun yung katunayan na sumali ka sa motor show. Ito naman katunayan na hindi ka naman super galing magmotor pero meron kang ganto, di ba? Alam mo Boss Kong, ang pera kikitain mo yan pero yung karanasan hindi mo na yan maibabalik.
dadalhin nga pala natin siya dito sa BMW, no, sa Maylaus Group. So mag-u-turn na tayo dito. Super lapit lang, di ba? At sa buong biyahe natin hindi umulan. Salamat. Oh, ito na, oh. Ang laking BMW kasi pinagsama nila yung BMW pang cars at pang motor. Sana pwedeng walk-in, no? Ayun, nandun yung kakilala ko. Manager siya dito eh. Swerte tayo, nandito. Kakilala ko yan eh. Ay, thank you. Hello. Pa-change oil ko lang yung ano, motor ni Boss Kong. Okay lang ba? Pwedeng walk-in? Ayun, pwede. Dala ko na eh. Oo, baka pwede. Tsaka pwede ba ako mag-content? Okay ba yun? Okay, sige, paalam muna syempre. Oo naman, syempre, nandito na nga kayo. Alright. Paano, iwan ko na o sila na magpapasok? Sila na magpapasok. Ah, okay, goods. Thank you, thank you. Ayun, Boss Kong, oh. Pwede pala walk-in dito. Ang swerte natin. Hi, Chip. Musta, Chip? Maulan, no, Chip? Malakas, boss, malakas. Bitin pa kasi for ano pa yata? O, limiter. Siya yung susay doon na? Apo, nandun na po. Oh, sabi ko sa inyo, sikat yung motor ni Boss Kong eh. Okay. 3 lang sa buong Pilipinas, sir, tama? Ang grabe. Kaya nga. May idea ka magkano yung nabili yan? Hindi ko sure. Kaya tanong natin. Oh, sige mamaya, interested ako malaman eh. Natahimik oh. Magkano yung S1000R? Double R? Na-Kuwait o na 3M? Lagpas 3M? Kasi M yun eh, hindi siya S1000RR. M1000RR yun. Oh, tsaka 50th anniversary pa. Limited yun, boss. 3 lang daw, di ba? Tama. Hindi ko sure. 3 lang eh, di ba? Oo. Nasa ganun yata. Sao Paulo. Oh, Sao Paulo. Ano ba yung sabihin ng Sao Paulo, sir? Parang ano yun eh. Parang di ba rider yun? Hindi parang... Hindi ko sure eh. Pwede pumasok, sir? Ayun, pwede eh. Ayan na, Boss Kong. Alright. Tsaka kung ano yung dapat gawin, sir, po. Kahit nadaan sa basa, medyo malinis pa yung motor. Oh. Ayan na, change oil na. Blurred yung mukha. Yung mekaniko natin, laki ng katawan, nagji-gym eh. Kahit buhatin na lang niya. Ayaw pa, malaki pa yung katawan. Oh. Para saan to, sir? Charge ng battery? Ah, okay. Oo, tama. Yun, laki ng charger nyo, sir. Mukhang fast charger yan, ah. Ayan na, Boss Kong. Binaba na yung oil, oh. Kulay green. Hindi, malinaw-linaw pa, oh. Halatang hindi nagagamit. Itong motor mo pala, Boss Kong, yung caliper niya, bukod sa kulay blue compare sa S1000, yung caliper mo sa likod is nasa baba. Kasi meron tayong S1000 RR dito. Nasa taas yung caliper, oh. So, yan yung isa sa pagkakaiba niya sa standard S1. Tapos, titanium bulbs pa raw ito. So, kung hindi kami nagkakamali, ito pala yung stock na headers. Ang alam ko, ito lang yung pinalitan mo, di ba? Ayan, oh, lupit, naka-akra, titanium pa, oh. Ang big question, sino si Sao Paulo? Bakit tinawag na Sao Paulo ito? And kaya pala parang naglilimit, sir. Bakit siya naglilimit? Safety purpose din niya. Safety features niya. Dahil lang pagbago-bago siya. Ah, okay. So makikita pala sa computer, sir. Ayan, oh. Engine speed limitation was active successfully. Ayan. So yung limit niya yan, sir, hanggang ilan na? 12.5 na, sir. 12.5 dati, 10K lang, no? Ah, okay. Nilubricate pa yung kadena niya, oh. So hindi lang puro change oil dito. Talagang check nila buong bike. Oh, yun, oh. I-edit to. Ah, meron siyang pit lane limiter. Bububububog nga, ganun lang, galing. Anong ginagawa mo niyan, sir? Niset ko yung ano yung sa indication ng ship. Ah, yung gumagano, biblink. Ah, okay. Mosing, ito yung gagamitin nating langis. Yan, so ito yung BMW Motorrad Advantech Ultimate Original BMW Engine Oil. Oh, magkano isa nito, sir? 1,600. Oh, ganun pala kamahal yan. Grabe. O, yung oil filter natin, sir? 1,900. Grabe. Eh, yung labor, sir? Nasa 2016. Nag-post na ako sa Facebook. Ito, nag-comment si Mosing Kong Velasquez.
Basahin natin. Read, pasunod yung monthly ng motor. Pasuyo kahit 1 month lang. Thanks. Ayan na, Mosing. Binubuhos na yung langis, oh. Ilan litro yan, sir? 4? 4 po. Kung susundin yung sa manual, 5,000 kilometers, kailangan mag-change oil ka na. Pero syempre, depende yan sa owner. May kitang-kita sa loob yung binubuhos yung langis, oh. Tapos dito mapupunta yung oil level meter niya, oh. Ayan, hinanginan na, Mosing, oh. Kinargaan pa yung gulong, oh. Tinitornilyo pala yung upuan yan. Kala ko sinususi lang. Alright, tapos nang ma-change oil at paanda rin lang ni sir ngayon. Matigulat, Mosing, dinagdagan namin, oh. Super na-check talaga yung motor mo, Mosing. Lalabas na yung motor dahil tapos na. Yun, oh. Angas. I-road test nila yung motor na yun, oh. Ayan, naka-Geely helmet pa. Angas. After chinis oil, ayan, lilinisin nila, oh. Mosing, pina-wash ko na rin para sa'yo. Para kompleto kahit maulan, oh. Eto na ang nakakatakot. Price reveal tayo kung magkano inabot. Magkano inabot ang change oil para sa motor ni Mosing Kong TV? 10,226, Mosing. Ako nang bahala dyan, sagot ko na yan. Ayan, Mosing. Okay na yung motor mo. Tuyo pala yung daan, i-race mode ulit natin. Ngayon, pinatanggal na yung limiter at mukhang ready na tong motor para sa racetrack. Ayun, oh, 7,700. Ang lupit. Sabi ng mga technician dun sa BMW na yung race mode nito is meron pang iba't ibang levels. Kaya itong race mode niya may mas ilalakas pa. Napadpad ako dito sa may mabiga. Alam mo yung kahit hindi ka naman nakatingin sa katawan mo, yung hindi mo nakikita yung sarili mo habang sakay dito, feeling mo ang angas mong nakikita, eh, no? Mukhang mali yata. Dapat di ako mag-u-turn dito. Dapat ididiretso ko muna, no? Dapat ganyan, eh. Yeah, di ba? Rev bomb naman tayo dito. Angas, di ba? Pagdating sa traffic, tama yung sinabi niya na medyo mahirap siyang i-maneuver dahil nga yung manibela is super makipot. Unlike sa mga adventure bike na diretso, malapad, madaling, alam mo yun, isingit ba. Sana mahinto na yung ulan para maipasok na sa race track. Alam nyo ba, kahit na ngayon pwede ko ipasok, eh. Kahit makadalawang round lang ako dun, eh, pang masubukan lang, eh, di ba? Kaso naulan, eh. Hindi naman tayo naka rain mode na tires. Ang daming nagsasabi ginawa ko daw Mio yung motor ni Kong, pero sa totoo lang payat lang naman tong motor. Masyado lang tayong nai-intimidate kasi nga mahal yung motor. Yung parang hindi mo maibigay yung potential niya kasi nga iniiwas mo. Yung parang ingat na ingat ka. Ay, atras pala to. Ako, naka race mode tayo. Balik tayo sa rain mode. Basa na yung daan, eh. Yung
singit-singit na ganyan, normalan lang naman. Medyo mild lang dito sa big bike kasi nga mabigat siya. Kung tatanungin nyo naman ako, anong mas mahirap isingit, yung adventure o ganitong sports bike, depende sa adventure. Kung GS madali, kung Versys 650 mahirap. So depende rin yun sa design ng motor eh. Eto payat lang eh. Tsaka nasa kasanay na rin ng rider yun eh. Hindi ko pwedeng sabihin yung pananaw ko sa pananaw ninyo kasi magkaiba tayo ng ano, di ba? Nira-ride ganun. Tsaka dapat advance yung nakikita mo, yung isip mo advance din. Para alam mong pasukin, huwag kang papasok sa alanganin. Kailangan makita mo muna yung nasa harap ng overtaken mo, like ngayon, oh. Ayun, oh, kita ko, di ba? Oh, bago mo pasukin dito, dapat nakikita mo yung harap ng jeep, yung harap ng tricycle. Ayan. Tapos dagdag na rin, dapat kilala mo yung kalsada. Nako, basa. Sayang ang linis. Ayun, no, sarap i-ride kahit sports bike, nakasubsub ka, yung likod mo ngawit. Dahil nandito lang tayo sa city, no? Okay din pang Manila to eh. Tapos ride with tropa, lupet, pogi mo. Eto lang, hindi lang ako mahilig maglagay ng ganito, lalo pagka nakikita kong gumagasgas sa motor kasi mapupudpud yung pintura dyan eh, kakaganyan oh. Pero magandang may ganito sa susi, hindi siya mabilis mawala. Yun, dapat sa racetrack natin isagad, no? Kuhang kuha yung full potential eh, no? Grabe nga itong bagyong Enteng eh, ang dami niyang pinabahang lugar, lalo na sa Antipolo, grabe dun. Maagos talaga yung baha eh, no? Tapos makikita mo yung mga sasakyan lumulutang na lang eh. Yun ang pinaka iniiwas-iwasan ko eh. Kasi just imagine, what if sa atin nangyari yun, di ba? Tapos nabasa yung mga motor natin. Ako, Diyos ko, ang hirap isalba nun. Medyo tipid din sa gasolina tong motor niya kasi mula nung inuwi ko siya, yan pa yung laman niya, 3 bars pa. So dahil sa tambucho din yan, no? At saka hindi ko naman siya super hinataw talaga eh. Basta ako okay na ako sa tunog niya, hindi na ako naghahanap pa ng sobrang ingay kasi nakagamit na ako ng sobrang ingay na ganito. Talagang hindi ka na mag-i-enjoy kasi nagwawala eh. Alright guys, maraming salamat sa pagsasama sa pag-change oil ng ating hiram na motor. Wait for speed. Lakas.